Ang topic natin ngayon is about the God of the wounded servant. Nandiyan po yan sa 1 King chapter 19. 1 verse 1 to 18. Hindi na rin po natin babasahin lahat. At limited po ang ating time. Kung pag-uusapan po natin yan, ang story po niyan, si Elijah, pagkatapos nung miracle na ginawa niya, nakipag-showdown siya doon sa mga propeta ni Baal. Alam niyo na story, di ba? Yung propeta ni Baal, maghapon sila nagpe-pray para sunugin yung kanilang mga handog. Walang sumagot. Si Elijah that time, binuhusan ng tubig, ilang beses binuhusan ng tubig, naglalawa na yung kanyang offering kay Lord. Partida na yon, may tubig pa. Isang panalangin lang niya, nasunog yung kanyang offering. Tanda na sumagot ang Diyos. Meron ako minsan na-encounter sa social media, may isang pastor na for 19 years, ay pastor siya, daddy. At bandang huli, nag-isang atheist. Isang pinakamalaking disappointment or parang, anong bang term niya? Nakalimutan ko yung term na ginamit niya. Pinakamalaking disappointment sa kanya is prayer. Dahil never daw na-answer o nagkaroon siya ng answered prayer. So parang sinasabi niya, hindi totoong may Diyos. Kasi walang sumasagot sa prayer. Naniniwala ba kayo doon sa sinasabi niya? No, amen. Meron lang siyang kulang. No? Amen? Yung parati nating tinutukoy dito, mga kapatid. Ang prayer, tinutugon niya ng Diyos kung ayon sa kanyang kalooban yung pinagdarasal mo. Tama ba? Kasi ang prayer po, hindi po yan, again, nabanggit ko na before, hindi po yan yung panahon para manipulahin mo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi genie na pagka kung anong hilingin mo, ibibigay niyang lahat sa iyo. Amen? Kaya tayo nagpe-pray, ina-align natin yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Amen? May tumatawag sa akin. Sino kaya ito? So, puntahan po natin ngayon yung ating main idea. In the midst of fear, exhaustion, and discouragement, God showed Elijah that healing comes through rest, gentle encounter, and renewed purpose. Si Elijah po, unang-una, ay isang propeta ng Diyos. Alam natin po yon. Si Elijah, isang propeta ng Diyos. Siya yung nag-predict ng tagtuyot. Hindi uulan for 3 years. Mababasa natin yan sa 1 Kings chapter 17. Siya rin po yung nagbigay ng miracles during famine dun sa widow. Naalala nyo? Siya rin nga, again, yung sa 1 Kings chapter 18, siya yung nakipag-showdown sa 450 na propeta ni Baal sa Mount Carmel. At siya rin yung propeta na nagtatago dahil gusto siyang ipapatay ni Jezebel. 1 Kings chapter 19. So anong meron po dito kay Elijah? Next slide, please. Siya po, kumbaga, strong, pero worn out. Matatag, pero sumusuko. Marami sa atin, kanina lang, kabataan, nag-worship lead, masaya, naglululundag, pero deep inside may something. Burnout ang tawag noon. May kanya-kanya tayong dahilan para dumaing sa Diyos. Ang problem sa atin mga Kristiyano, minsan tayo mismo, hindi natin matanggap yung pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya yung bawat isa nahihiya, mag-open up. Kristiyano ako, hindi dapat ako makitaan ng kahinaan. No. Pwede mo ipakita yung kahinaan mo. Pwede mo pakita yung mga hurts, yung mga pain na meron ka.
Tignan mo yung katabi mo, tanggap ka niyan. Tama ba? Tanggap mo ba ako? Tanggap mo ba ako sa kahinaan ko? Tanggap ka niyan, kapatid. Walang ni isa sa atin ang magko-condemn sa iyo. Even the pastors, walang magko-condemn sa inyo. Sasabihin sa inyo, kapatid, hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyan. Nagbabackslide ka na. Walang ganun. Nung araw, ganun eh. Di ba? Nung araw, nung panahon namin nila Pastor Jean, doon sa mga unang-unang mga churches namin na napagdaanan, ako ay nadisgrasya noon, nabalian ako ng buto sa jeep. Dumating ako sa church, sa church, may balot yung braso ko. Hindi ako makatugtog. Ang sabi agad sa akin ng mga kasama ko sa worship team, Vic, siguro may kasalanan ka kay Lord, no? Ha? Sabi ko, ano daw? Sabi niya, meron kang unconfessed sin, kaya siguro pinaparusahan ni Lord. Ganun agad. Siguro kung yung panahon natin ngayon, yung panahon noon, ilagay natin ngayon, wala nang tatayo dito para mag-worship dito at tumugtog. Amen? May kanya-kanyang dahilan tayo. Bakit tayo napanghihinaan ng loob? Si David, anong reason niya? Bakit siya nagkaroon ng disappointment or sabihin na natin anxiety? Dahil sa sin. Kasalanan niya. May kasalanan siyang nagawa. Kristiyano ka ba? May kasalanan kang hindi mawalay-walay sa'yo. Mahal na mahal mo. Kala mo walang epekto sa'yo. Pero unti-unti nilalamon tayo niyan. Unti-unti yung joy of the Lord nawawala. Di ba? Kumakanta ka dito sa church, nandiyan sa congregation, yung masayang awitin, lumulungkot. Di ba? Joyful song ang kinakanta mo, pero nakasimangot ka. Di ba? Parang may something eh. Kumakanta ka ng happy day. Oh, happy day. Happy day. Wash my sin away. Parang merong something sa'yo. Happy day ba yung itsura mo na yan? Diba? Pero merong pinanggagalingan. Yun yung magiging topic natin for how many months dito. Yung pinanggagalingan, anong meron doon sa'yo? Anong meron sa atin? Lahat po tayo guilty dito. Lahat po tayo merong pinagdadaanan. And siguro, sa pagtuloy-tuloy natin ito, makaka-relate po kayo. But, sabi dito, but after the great victory, he was overwhelmed with fear, ran for his life, and prayed to die. Noong time na to, pinahahunting na siya ni Jezebel. No? Dito sa Bible, si Jezebel masama. Diba? Sa TV natin, si Jezebel bida. Pero si Jezebel dito, masamang babae, at siya yun ang hunting kay Elijah. Pinapapatay niya. Si Elijah ngayon tumakbo. Eto, medyo naguluhan din ako dito eh. Pinapapatay siya ni Jezebel, tumakbo siya. Nagtago. Pero nung nagpe-pray na siya kay Lord, Lord, patayin mo na ako. Di ba? Kung nagko-contradict, sasabihin ni Lord, gusto mo, tumakas ka nga para mabuhay, tapos gusto mo mamatay. Ano ba talaga gusto mo, anak? Ito yung sinasabi natin, pag nag-pray ka kay Lord, nang hindi niya kalooban, hindi niya pagkakaloob sa iyo. Pinatay ba si Elijah? Hindi. Minsan ganun tayo sa buhay, di ba? Lord, kunin mo na lang ako. Pero pag gabi binigyan ka na ng sakit, takot ka na. Lord, teka, joke lang yun ha. Sa prank. Ano ka? Hindi mo pwedeng i-prank si Lord. Si Elijah, ganun na nangyari sa kanya. Kunin mo na ako, Lord. Ito, matakbo ka nga dahil papatayin ka tapos gusto mo mamatay na. Mamaya, mapapansin nyo, di ba? Etong prayer ni Elijah, kahit sa dulo, hindi po yan sinagot ni Lord. Alam nyo kung bakit? Kasi pangalawa si Elijah sa Bible na karakter na hindi namatay. Amen? Hindi kalooban ni Lord yung prayer eh. Wow, pwede pala yun ah. Pwede pala akong di mamatay. Oo, pwede. Isipin nyo na lang, dumadating ka sa problema ngayon, dumadating ka sa mga kung ano-anong pagsubok, mamalay-malaya mo, rapture na mamaya.
Di ba? Ready ka ba? Sabihin mo kay Lord, Lord, saglit lang ha. Hindi ako ready eh. Pero nung isang araw, gusto mo nang kunin ka ni Lord, ngayon, narapturing ka, ayaw mo? Ano ka ba talaga? Ano ba talaga ang stand natin? Amen? Ano pa? Ang katotohanan dito, even God's servant can feel tired, broken, and in need of deep inner healing. Number 1, how inner healing happened to Elijah. Number 1, God allowed him to rest. 1 Kings chapter 19, verses 5 to 6. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, angel touched him and said, "Get up and eat." Pinapabayaan tayo, pinapahintulutan tayo ni Lord, mamahinga. Hindi yung RIP ha. Mamahinga dahil pagod ka anak eh. Hindi mo kailangan pagurin ng todo yung sarili mo. Hindi mo kailangan i-push yung limit mo, lumagpas ka pa, para masabi mo kay Lord, Lord, nagsaserve ako sa iyo. Ang katotohanan, mga kapatid, dadaan tayo dun sa tinatawag na burnout. Pagod ka. And even the time ni Elijah hanggang sa panahon ni Christ, mapapansin nyo, may pinadadala siyang angels to minister. Diba? Matthew chapter 4, nung nag-fasting si Jesus Christ, 40 days and 40 nights, gaya niya ni Mark, may nagmi-minister na angel sa akin ngayon. Nagbigay ng tubig. Diba? Nung panahon ni Christ, nung nag-fasting siya 40 days and 40 nights, nung tinempt siya ni Satan ng 3 temptation, pagkatapos ng temptation, ano ginawa ni God? Nagpadala ng ministering angels. Ganon din ang ginawa niya dito kay Elijah. Burnout si Elijah, nakatulog. Pinagising ni Lord, gisingin mo siya. Kanino? Sa kanyang anghel na nag-minister kay Elijah. Naramdaman niyo ba yun? Minsan nararanasan niyo ba yun? Yung angels ni God nagmi-minister sa iyo. Hindi. Huwag kayo magpe-pray sa angels ha. Hindi tayo nag-encourage mag-pray ka sa angels. Si God ang gagawa nun, mag-uutos siya na magmi-minister sa iyo. Try nyo po. Try nyo po. At mararanasan nyo yung tinatawag natin magmi-minister sa inyo. God did not start with rebuke. He started with food, rest, and care. Hindi ka pa gagalitan agad ng Diyos. Anong ginagawa mo? Bakit ka ganyan? Walang ganon. Sasabihin sa ni Lord, anak, mahinga ka. Kung nagbabasa ka ng Bible o nagpe-pray ka, nakatulog ka, okay lang yun. Kasi hindi ka nga makatulog ng mga nakakarang araw eh. Di ba? Kung nandito ko ngayon sa church, nagpe-preach si pastor, nagpe-preach ang mga pastors, dito nakatulog ka, okay lang yan. Kasi hindi mo naman nagagawa sa bahay yan. Di ba masyado ka na pagkaalala? Ano kayo nangyari sa nilalabang ko? Niluluto ko, nasusunog na ata. Naalala ko tuloy, itong last week wala kami. Napunta kami ng Baguio. Pinag-rest ko din muna. Pinag-pause and rest ko muna yung mga anak ko din. Sobrang pagod ko na rin, pabalik. Na ano ko, parang sabi ko, parang inaantok ako ah. Lalo dyan sa Tipilex. Ang haba na, tapos naka-automatic ka dati ng sasakyan, hindi ka na nagkakambyo, tapak ka lang ng tapak ng gas. Nakakaantok. May kasama naman akong pwede mag-drive. Siya muna sabi ko, ikaw nga muna mag-drive. Doon sa likod, Chay, second row, unang mga minuto, hindi ako makatulog. Kasi feeling ko, ako pa rin yung nagda-drive. Na pagka mapikit ako, makambabangga ako. Sabi ko, sinishake ko yung ulo ko, teka muna, ako nga pala yung pasahero ngayon, hindi ako nagda-drive. Ilang beses kong kinumbinsi yung sarili ko na, kailangan ko, ako yung naka-pause ngayon, ako yung magpapahinga, mayroong magdadrive para sa akin. Minsan ganun tayo eh. Sa sobrang mong aligaga natin, ibinigay mo na kay Lord, yung lahat ng problema mo, feeling mo, dala mo pa rin. Ibinigay mo na nga kay Lord, di ba? Saka nakakita, Jeans, na pumara ka ng taxi, may dala kang isang kabang bigas, pag sakay mo ng taxi, bitbit mo para sa balikat mo. Hanggang makarating ka doon sa inyo, andun yung bigas. Sasabihin mo sa mga pamilya mo, ay, ang hirap pala mag-taxi ngayon. Bakit? Yung bigas, andito pa rin sa balikat mo habang nakasakay sa taxi.
Ganun yung pakiramdam natin. Pag binigay mo kay Lord, pinahara mo si Lord, Lord, ikaw na. Ibaba mo na. Hayaan mo na si Lord na mag-drive. Huwag mo nang problemahin kung o-overtake ba siya o hayaan mo siyang pumila sa traffic. Siya na bahala doon. Sabi tuloy ng mga anak ko, Daddy, saglit mo lang naman naisip na ikaw nagdadrive. Sabi niya, sabi ko sa kanila, bakit? Maya-maya lang naghihili ka na eh. Pero, yun yung sample natin na pag binigay mo kay Lord, pinag-pause ka ni Lord, hayaan mo na siya. Amen? Lesson, God heals through physical restoration. When the body is tired, the soul is affected. Alam natin yun. Nahirap ka nang, pagod ka na, hirap ka nang mag-pray. Diba? Hirap ka nang makipag-mingle sa mga tao. Kaya nga minsan, nung hindi pa masyadong common yung mga may aircon sa bahay, alam nyo, di ba, nung kabataan namin, Brad Pitt, hindi uso ang electric fan eh. Matutulog kami, kulambo, mas paypay lang ng paypay. Pagka naka-electric fan ka nung panahon namin, 70s, mayaman ka na. Uy, ang yaman mo, naka-electric fan ka, magdamag. Ang mahal ng kuryente mo niyan. Tapos nung mga dumating na yung patagal na lang patagal, pang mahirap na electric fan. Diba? Pagka naka-electric fan ka lang, pag natutulog, ang hirap mo naman. Mga ganun, diba? Dati yan. Ngayon, pag naka-aircon ka na, aba, kahit saan ka magpunta, kahit yung bahay ay puro yero lang ang walang, hindi ba to, makita mo naka-aircon. Diba? So, yung merong part na, nung panahon kung bago-bago kami sa Aleli, nag-iisip pa ako, sabi ko, Chay, papa-aircon ba ako ng kwarto? May nagsabi sa akin, sabi niya, alam mo bro, isang kasama ko sa worship team, kung meron ka namang pampa-aircon at meron kang pambayad sa kuryente, gawin mo. Kasi maghapon ka nagtrabaho eh. Pagdating mo ba sa bahay, may stress ka pa dahil hindi ka makatulog, sobrang init. Kaya ka nga nandoon sa bahay para mag-relax. So kailangan mo, yung ambience ng bahay mo, talaga makakapag-relax ka. Makakatulog ka. So sinunod ko yon, mga kapatid. Hindi kayang bili ng pera, yung kapahingahan na ibibigay sa ni Lord, doon sa comfort, doon sa kwarto mo, makapahinga ka, makatulog ka, okay yun. Amen ba? So tuloy po natin, God listened to his pain. Ito si Elijah, sabi dito, what are you doing here, Elijah? Sabi ng Panginoon, I am the only one left and now they are trying to kill me too. Ito yung daing ni Elijah. Tinanong siya ni Lord, ano ba ginagawa mo dito? Lord, hinahunting nga ako dun eh. Papatay nila ako eh. O anong gusto mong gawin? Patayin mo ako, Lord. Ha? So ito yung sinasabi dito. Elijah opened his heart. He felt alone and like a failure. Wala tayong madaingan ng nararamdaman natin. Wala tayong makausap o feeling natin walang taong nakakaunawa sa atin dahil masyado tayong nakokondemn. O feeling natin sa church wala din makakaintindi sa atin dahil ang feeling natin, ang mga taga-church, hindi uso. Ang nagkakaroon ng anxiety. Hindi uso yung nadidepress sa church. No. Alam natin yan, even the man of God, ito, si Elijah, gumawa ng napakalaking miracles. Naranasan yun. Siguro, nung hindi pa natin naunawaan ito, o hindi pa natin natatapik ito, posibleng nating maisip, o bawat isa sa atin, guilty tayo doon sa hindi dapat nadidepress or nagkakaroon ng anxiety inside Kristiyano. Yun yung ating iniisip. Pero in reality, nangyayari yun. Hindi lang sa inyo, kapatid. Hindi lang sa inyo, mga kapatid. Even sa aming mga pastors. Pero hindi solusyon yung umalis ka sa church o hindi ka nag-church dahil nagsasuffer ka sa ganitong pangyayari. Remember, mga ilang taon na nakalipas na hindi nyo ako nakitang tumayo dito sa harap.
for how many months, may dinidil sa akin ng Diyos. Pero not to the point na hindi ko nagagawin yung trabaho ko doon sa likod. Nandito pa rin ako. Hindi lang ako tumatayo sa harap, pero nandun ako doon sa post. Tigil ka muna, anak. Dididil ako sa iyo. And I know, sabi ko kay Lord, nung nagpe-pray ako parati doon, marami nagtatanong. Sinasabi ko, Lord, pagbabalik ko, pagtayo ko muli dito, mas marami na, by your glory and by your grace and glory, mas marami na tayong padadapaing kalaban in Jesus' name. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. And tayo kasi ang target, mga kapatid. Lahat ng mga tao, majority ng humaharap dito sa harapan, anumang ministry ang pinagsuservan mo, tayo ang unang-unang target. Kasi pag nadapa ang isa sa atin ng mga nagli-lead, maraming mapapahamak din. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, yung pastors for 19 years, naging atheist. Marami siyang mga kasama or nasasakupan mga member na nahawa sa kanya. Marami mga sikat na mga nganta, mga awit ng Christian na mga gospel songs, di ba? Ano na nangyayari ngayon? Nadadapa. Ano na nangyayari ngayon? Iniiwanan yung faith nila na meron. Tapos kahapon may nakita ko na ang Diyos na daw ay yung mga AI. Sabi niya, AI is God. Paano nila nasabi? Siguro kasi lahat ng itanong mo sa AI, may sagot siya. At agad-agad sumasagot. Amen ba? Si Lord kahit anong gawin mong tanong, madalas hindi, parang feeling mo, hindi ka pinakikinggan. Pero sa AI, isang click lang, kakain ba ako ng fried chicken? Pag kinlik mo, yes. Ganun agad eh. Subukan mo itanong kay AI, yun ang gusto ng tao, di ba? Yung sagot, aayon sa gusto mo. Pero pag umayaw yan, baka ibalibag mo yung computer mo. Kaya nga sinasabi nila, AI is God daw. Lumalala na ng lumalala. Ingat tayo, mga kapatid. Anong principle to? God allows His children to be honest with their emotion. Nasasaktan ka ba ngayon? Maging honest ka sa Diyos. Kung ayaw mag-open up sa tao, hindi ka makapagsalita kaya sa parents mo, kaibigan mo, kausapin mo ang God. Gaya ni Elijah, wala na siya makausap eh. Lord, kunin mo na lang ako. Teka muna. Kinausap ni Lord. Ano ba problema mo, Elijah? Nagsalita si Elijah. Hindi naman siya kinondemn ni Lord, di ba? Yung feelings na nararamdaman niya, hindi naman sinabi ng Lord, alam mo, kulang ka lang sa tulog, itulog mo lang yan. Walang ganon. Kasi pag gising ni Elijah, nandun pa rin eh. Pinakain siya ni Lord. Maya-maya nakatulog siya. Ginising ulit siya, pinakain na naman siya. Kaya madalas, alam nyo, pag kayo pastors, minute kayo, nakakainin kayo niya, maniwala kayo. Free mamaya si pastor, pwede nyo siyang kausapin. Ako, busy eh. Maghahatid ako mamaya sa sa Los Baños. Ayan. Diba? Kaya mapapansin nyo, bakit may meeting ko? Bakit may ikainan? Siguro itong reason, diba? Para relax ka. Si Jesus Christ din, diba? Pag mini-meet kayo mga kasama niya, diba? Nung may 5,000 na crowd siya, hindi naman siya nag-declare ng fasting, diba? Since wala tayong pakakain sa inyo, fasting tayo ngayon. Walang ganun. Sabi ni Lord, maupo kayo, kakain tayong lahat. Amen? Parang may sasabihin nyo, parang si Pastor Doc, may papakain ngayon ah. Praise the Lord. Maupo lang kayo dyan. Upo lang, upo. Praise the Lord. Anong lesson dito? Admitting the wound is the beginning of healing. God does not condemn your pain. Ang pinakamahirap gamutin, mga kapatid, yung taong sinasabi niyang wala siyang sakit.
Amen ba? Pag dumating sa clinic, minsan merong magme-message sa akin eh. Doc, magpapa-appoint sana ako, punta ako sa clinic mo. Tapos tanong ko, anong gagawin natin? Sabi niya, syempre yung ngipin ko. Sabi ko, o nga naman pala. Kulang na sabihin, alam mo, magchikahan lang ako sa'yo. So kaya madalas pag dumadating sa akin yung mga tao, pagpasok sa pinto, ang tanong ko agad, may masakit bang ngipin ka? Specific. Kasi sabihin ko, may masakit ba sa'yo? Kaya yung isang pasyente ko, pagkatapos kong bunutan, Jen, Doc, sabi niya, salamat, naibsan yung pain ko. Sabi niya, yung pain ko sa puso ko, paano kaya mawawala? Ha? Sabi ko, maupo ko nga dyan. Tinausap ko saglit. At yun, nakwento ko na sa inyo yun, di ba? So, minsan may ganun eh. Kailangan pag-usapan nyo agad. Direct to the point. Ano bang problema? Ano bang pain meron ka? Kasi hindi naman pupunta sa akin yan kung walang masakit ng ngipin. Amen ba? Never pang may pumunta sa akin, Mami, pag tinanong ko, anong problema mo? Dok, mabaho hining ako. Walang ganun. Di ba? Wala pa. Meron pala isa pa. Dumating sa akin. Siya lang nag-iisa. For more than 30 years na practice ko. Siya lang nag-iisa pagpasok sa akin. Sabi ko, naka-mask ka. Hindi po uso mask nun. O sabi ko, ba't naka-mask ka? Sabi niya, pasok siya. Sabi ko, anong problema mo? Yun, sabi niya sa akin. Dok, mabaho hining ako. Hindi ko naman sinabi, Mami, teka nga, paamoy nga. Wala nang, hindi na gano'n. Alam ko na yung amoy nun. Ilang pun taon na akong, 3 dekadang mahigit na akong umaamoy ng hininga ng may hininga. Alam nyo, kaya nga yung clinic ko noon, hinahanap ko yung, kasi wala pang Aldab noon. May Alvic na. Aleli and Vic. Ayaw namin sa Aleli yun. Alvic, parang pangit, no? Pero ngayon, nauso na, di ba? Pinag-join yung mga pangalan ng mga love team. Hindi ko napansin, no? Kami pala nagpauso noon. Kasi noong una, ang suggestion ng mga tao sa akin, sabi ko, ano kayo magandang pangalan sa klinik ko? Ganyan. Yung isa may nag-suggest, Chay. Kuya, ang gawin mo na lang pangalan, tartar mo, kalkal ko. Sabi ko, ang pangit naman, parang mabaho naman ang datingan nitong klinik na to. Sabi ko, hindi yan, pangit yan, hindi okay yan. Sabi niya, at least, pag pinaregister mo, walang kaparis. Oo nga, ako wala rin pupunta sa akin, parang basura lahat ng meron ako doon. Pero anong meron? Pag pumupunta ka, lalapit ka sa Diyos, kailangan ibigay mo na lahat. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin, pero kailangan din niyang sabihin mo kung ano yung specific na gusto mong mangyari sa buhay mo. Ako din. Pag mumanga yung pasyente, akalam ko na yung problema. Pero gusto ko sa kanya malaman eh. Mamaya yung nakikita kong problema, hindi pala yung pinuproblema niya. Kasi marami. Binunot ko yung nasa kaliwa, yung pala gusto yung pabunot yung kanan. Nangyari na yan eh, hindi sa akin. Nagsa-service kami sa bandang Tatalon. May nagpabunot doon sa isang kasama ko, binunutan. Hindi pala niya mabunot. Tinawag yung professor, Sir, hindi ko mabunot eh. Tinanggal ng professor, tanggal, ayan, sige, ayusin mo na yan. Sabi nung nagbubunot na kasama kong estudyante sa professor, pinuntahan siya, Sir, hindi po yun yung pinabubunot, yung kabila. Ha? Kaya pala sabi niya, nasasaktan yung mali, di ba? Kahit gaano kagaling, kung mali yung ginawa, hindi ka maibsan sa pain. Si God, gusto niya malaman sa atin, ano ba pinagdadaanan mo, anak? Sige, labas mo sa akin. Minsan kasi mga kapatid, gusto ng Diyos, ilabas mo yung lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya. Doon pa lang sa pagsasalita sa Diyos, di ba? Pag open up mo pa lang, gumagaan na yung pakiramdam mo eh. Di ba? Si JJ kanina, di ba? Ilang beses na iyak. O gumaan na yung pakiramdam mo. Jay. Di ba? Nakakagaan ang pakiramdam yun. Number 3, God spoke in a gentle whisper.
1 King chapter 19, 11 to 13. Nakalagay dyan, a powerful wind, an earthquake, and fire passed by, but God was in the gentle whisper. Minsan ang gusto natin, pag dumating ang God sa atin, sobrang majestic ang datingan, di ba? Pag may answered prayer, gusto mo, bago magkaroon ng answered prayer, may kulog, lumindol muna, tapos biglang lalabas si Lord. Ganun ang datingan. Pero may mga pagkakataon, gaya nito, si Elijah, gentle whisper lang yung pinaramdam niya kay Elijah. Nagsalita siya kay Elijah, sobrang gentle. God did not come through noise and drama, but through silence and intimacy. And yun ang ating binibigay na, yun ang ating in-encourage sa bawat isa agad, di ba parate? Ang gusto ng Diyos ay intimate relationship. Gusto niya magpakilala sa iyo. Kilala na tayo ng Diyos, pero mas gusto ka pa niyang makilala at gusto niyang magpakilala sa atin. Principle, when we are wounded, God doesn't shout. He whispers. Kakausapin ka niya minsan sa panaginip mo. Amen? Kakausapin ka niya minsan sa pamamagitan ng mga awitin na kinakanta natin. Maraming way ang God. Pero I assure you mga kapatid, napaka-gentle ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ka niya ihaharas. Hindi ka niya makikipagbuno sa iyo para masunod lang yung gusto niya sa iyo. Gusto niya makinig ka sa Kanya at kusang loob mong gawin yung mga bagay-bagay na hindi napipilitan. Healing happens in the quiet presence of God. Naranasan niyo na yon? Number 4, God corrected his thinking. So verse 18 yon, makikita natin. Sabi diyan, Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal. Kala ni Elijah, nag-iisa na siya. Lord, ako na lang mag-isa na tira, pinapatay na lahat. Sabi ni Lord, hindi. Mayroon pang 7,000 na hindi nag-bow down sa idol. Yun ang kakampi mo. Feeling mo, nag-iisa ka ngayon? Lord, ako lang ata lumalaban sa buhay. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Marami tayong backup. Sabi ng Bible, no weapon formed against us shall prosper. Sabi ng Bible. Elijah thought that he was the only one left. But he was wrong. Depression often leads to distorted thinking, and God responds with truth. Pag dumanas ka ng anxiety o depression, yung pag-iisip mo medyo distorted na. Dahil, bakit? Nakasalalay tayo dun sa feelings. Feeling ko ako lang mag-isa. Feeling ko, hindi ko na kaya itong nangyayari. Pero meron akong good news sa inyo, mga kapatid. Yung sinasabi ng God dito, na hindi ka nag-iisa. Healing, sabi yan sa lesson, healing comes when God helps us see things rightly again. Madalas kasi, bakit tayo nagsasuffer ng ganito? Kasi blinded tayo minsan. Noong situation na mayroon tayo. Minsan ayaw din nating ipasaring o ipagalaw. Amen ba? Gaya nung isang araw, last 2 weeks ago, mayroong isang patient ako na in pain. Sabi ko sa kanya, wisdom tooth yung sumasakit sa'yo. Sabi niya, Dok, anong gagawin? Operasyon yan. Ayoko, sabi niya. Sabi ko, paano ka mawawala yung pain sa'yo kung hindi mo papagalaw?
Sabi niya sa akin, Seb, Dok, masakit yun eh. Sabi ko, at least yung sakit, saglit lang. During the procedure, after meron siguro. Pero ilang araw lang, gumagaling ka na. Di ba? Minsan takot na takot tayong masaring yung pain, mapag-usapan yung pain na meron tayo because masakit nga eh. Pero yung pain naman na yun, saglit lang eh. Pag ginalaw na ni Lord yung pain na yan, masakit din, pero habang dumadating araw-araw, nagkakaroon ng healing. Amen ba? So yung pasyente na yon, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Dok, sa lahat ng inoperahan mo, gaano katagal yung pinakamatagal? Sabi ko ganito, 30 minutes yung pinakamadali. 1 oras kalahati, Brother Ronnie, yung pinakamatagal. Wow, sabi niya, ang tagal ng 1 oras kalahati. Sabi ko, malay mo, 30 minutes lang sa'yo. So, eto na, ginawang ko na, mami. Sabi ng pasyente, Dok, ilang oras na tayo? 1 oras na tayo? Hala, sabi niya, tagal na pala. So, tuloy-tuloy ang gawaan. Dok, ilang oras na tayo? Sabi ko, 1 oras kalahati na tayo naggagawaan. Hindi mo ba tapos? Ganun siya. Sabi ko, alam mo, kung di ka lang nagkakangiwingwi pag may sinuhugot, tinatanggal ako sa part na to, tapos na to. Sabi niya, Dok, sige, tuloy mo lang. Pag sungkit ko na naman, napapagano. Sabi ko, hindi pwedeng ituloy eh. Hindi ko alam kung nasasaktan ka ba talaga o ano eh. Sa madalas salita, 2.5 hours kami naggawaan. Nung natanggal, after a week, bumalik siya, guest, nakangiti yung pasyente. Sabi niya, Dok, wala na akong pain. Sabi ko, meron ka pa dyan sa kaliwa, sabi niya sa akin. Sa kanan. Sabi niya sa akin, pwede mo bang muna natin pag-usapan yan? Kakatapos lang ng pain eh. Wala naman akong pain dito eh. Okay, sabi ko, sige, wag mo na nga akong isipin muna yan. Ganun ang tendency ng tao eh, di ba? Lalapit ka sa Diyos, feeling mo, walang magagawa na rin even God. Tapos pag pinagaling ka na ni Lord, naghahanap ka na naman ng panibagong may pain. Meron na naman dito ata, pero ayaw mo na naman ipagalaw sa Diyos. Si Elijah, yung paningin ng Diyos sa sitwasyon, iba na yung paningin din niya. Minsan binibigyan tayo ng ganyan ng kalaban. Kasi nung malingan. Pagkatapos lahat ng achievements mo, pagkatapos lahat ng nagawa mo, for the Lord and for your family, sasabihan sa'yo ng kalaban, wala ka naman silbi. Diba? Sabi ko nga dun sa breakout nung pangalan nito, nung YLC. Ito ngayon ko lang i-reveal sa inyo. Sa atin lang to. Nangangako ba kayo? Sabi ko sa kanila, sino dito nakakuha ng grades na 85 pataas? Marami sila. O yung 85 pababa na lang. Walang nagtataas, jeans. Sabihin ka ko yung grades, yung 85 pataas. Oo daw. Sabi ko, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Sabi ko, Chay. Sabi ko, alam nyo ba, ito, huwag niyong gagayahin to ha. Pawang professional lang ang gumagawa nito. Okay? Sabi ko, alam nyo ba, gumraduate ako ng high school. Alam nyo average ko? Hulaan nyo. Ha? 80? 84? 75, parang masyado akong no? 75 ka lang. Taas mo lang konti. 76. 76? Pero masaya ako noon, Jel. Yes! Naka-76 ako. Kasi noon, panahon namin sa school, pag tinignan mo yung sa bulletin board, Chay, top 1 hanggang 3. Ang average yung top 1, 79. Top 2, 78. Top 3, 75.5. Mga ganun. Hindi ko lumalagpas ng 85. Nasa top ka na. Sasabihin niyo sa akin, di Pastor Doc, anong top mo?
Muntik na ako naging top 1. Alam nyo ba? Kasi yung katabi ko top 1 eh. Konti na lang, ako na. Napawaw na, sana kala mo totoo. NCEE, sa atin lang ulit ha. Hindi ko na kinahihiya to. Gusto ko ma-encourage kayo, mga kapatid. Ang passing ng NCEE that time is 65. Diba, Chay? 65 ba? Yung panahon natin. 70? Parang taas na. Parang 70. O. Sige, 70. Parang kasi tanda ko 65 o 70 nga. Basta, hulaan nyo, anong grade ko? 76. Bidding ba to? Bidding? 70. Ay ba, tinaasan na ako na Jotam ha. Nagbagong buhay na. 70. Diba? Gumraduate ako ng high school, 76 yung average ko. NCEE ko, 70. Ngayon, Daddy, gusto ko maging doktor. Kung titignan nyo yung grade ko, mami, nung panahon na yon, sasabihin nyo ba, ay oo, pang doktor yung grade mo. Hindi. Sabihin sa akin siya, ay oo, pwede kang konduktor. Diba? Yung panahon namin, kung panahon ko, kung may madidepress dahil sa grade, mga estudyante, unang-una ako dapat doon. Gusto kong maging doktor, tapos ang grade ko 76, 70. Nung nag-a-apply na ako sa UE, Chay, pinakita ko yung card ko, sa yung grade ko sa NCE. Sabi nung isa, tatanggapin ba natin to? Ang baba ng grade eh. Diyos ko, sabi ko, ano ba to, Lord? Hiyang-hiya naman ako sa sarili ko. Sabi nung isa, may entrance exam naman. Pasado naman yung 70 saka 76 eh. Nagtatalo sila. May entrance exam naman. Kung di siya pumasa sa entrance exam, hindi siya tatanggapin. In-approve. Hi, praise the Lord. Sabi ko, matutupad na ang pangarap ko maging doktor. Eto na, mag-e-exam. Gabiyahin na ako, Jen, mag-e-exam na ako eh. Nasa jeep ako, Mami. Kalagitnaan ng pagbiyahe ko, pagkapa ko ng wallet ko, nawawala. Nadukutan ako sa jeep. Ako sabi ko, mag-e-exam na ako, malilate na ako. Bumalik pa ako sa bahay. Sabi ko, Nay, nawawala yung wallet ko eh. Sabi, bakit? Di ba exam ka? Oo nga, bigyan mo na ako ng pera na ialis na ako. So binigyan ako ng pera, nag-exam ako. Ayan. Kyrie, hulaan mo. Nakapasa ako o hindi? Ha? Nakapasa. Amen. Kasi hindi naman ako magiging dentista kung hindi ako nakapasa sa exam. So anong meron? Mga kapatid, may mga pagkakataon, yung pangarap mo, hinahadlangan ng sitwasyon. Di ba? Madidismaya ka na eh. Ano ba naman to? Bakit ganun, Lord? 76, 70. Tapos hindi, nadukutan pa ako, mag-e-exam nga ako. Malakas ang fighting spirit natin that time. Go lang, sige na, exam na exam. Exam ako, exam. Pumasa sa exam, naidaos yung 6 na taon na pag-aaral ng pagdedentista. Natupad yung pangarap ko kasi kalooban ng Diyos. Amen? May pangarap ka ba, kabataan? Yan ba yung pangarap din sa'yo ni Lord? Huwag maging hadlang, huwag kang madismaya kung mababa ang grade mo ngayon. Ay, sabi na, baka naman sabihin nyo, ay, okay lang pala, huwag na ako mag-review. Kasi okay, si Pastor Doc nga, ganyan, pumasa lang ng pumasa. Hindi. Nung college ako, nagbagong buhay na ako. Guess. Nag-aaral na ako noon. Uso na sa akin yung pag-review. Uso na sa akin yung pagpupuyat. Kaya nga noon, naging 3 butas ng tenga ko eh. Kasi para akong nasa ibong adar na ang datingan, na kailangan maipasa ko yung exam, hindi ako makatulog. Naantok na ako. Kumuha ko ng karayong, saan ko, binutas ko tong kanan. Brad Pitt, ang sakit, ang hapdi. Naantok pa rin ako, kumuha ko ng kalamansi, pinigaan ko ng kalamansi. Gising na gising ako. Tapos kahit anong piga ko na jotam ng kalamansi, hindi na humahapdi. Baka ako gumaling ata agad. Kumuha ulit ako ng karayom, tinusok ko na naman dito, 2 na yung butas. Alam mo, hanggang sana, 2 dito, 3 dito, butas ng tenga ko. Nag-e-exam ako, nakaganyan ako kasi parang namamaga yung tenga ko habang nag-e-exam. Pero praise the Lord.
Naipasa ko yung exam na yun doon sa isang terror na profesor. Amen? Kalooban ni Lord. Kaya nung pagkatapos nung SEM na yon, astig ang datingan mo, may 3 hikaw ako. 3 dito, 2 dito. Pero bandang huli, ginibab ko na yung paghihikaw. Wala na akong hikaw. As in, para lang dun yun sa exam na yun. Oh, maniwala kayo. Pero, alam niyo yun, mga kapatid, sabi ko nga doon sa youth nung nakaraan, sabi ko, kung merong madidepress pagdating sa pag-aaral, unang-una ko doon. Unang-una ako. Sabi ko nga sa mga anak ko, first year high school ako. Ang polo ko dati, polo nung tiyuhin ko pa, na puti. At ang uso nun, si Elvis. Kaya yung aking collar, ganyang kalapad. Hiya ako, pastor. Pumapasok ako, para ako si Elvis yung collar ko ay, oo, malapad. Sabi ko, nakakahiya. Pero, ngayon, pag pinag-uusapan yung pinagdaanan, na-depress ka man noon, nawalan ka ng pag-asa, nagkaroon ka ng anxiety, tatawanan mo na lang ngayon. Amen? Kasi napagtagumpayan mo na kay Lord. Praise the Lord. At yung dating problema mo, ngayon nagiging testimony, nakaka-encourage ka na sa tao. Na-encourage ba kayo? Parang hindi naman ata. Amen? Na-encourage, diba? Nakaka-encourage naman yung butas ng tenga. Pero again, sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga doon sa mga kabataan kausap ko, kung mga average yung 85 and above, dapat masaya na kayo. Amen? Dapat masaya na kayo. Number 5, lastly, God gave him a new purpose and companion. So, pagka isinurrender mo sa Diyos yung pain mo, na deal ni God yan, na heal ka ng Diyos, alam nyo, yung healing, hindi yan nagyayari overnight. Unti-unti yan. Step by step. Ang importante, kagaya ni Elijah, may pag-usap ka sa Diyos, at yung pag may sinabing instruction sa iyo ang God, sumunod ka. Hindi mo kailangan manatili doon kung saan ka nakalagmok. Amen? Kung nangyari ako, doon sa mga grades ko noon, kung nagmukmuk na lang ako, ano mangyayari sa akin? Siguro mangyayari sa akin, parang yung paborito namin sinasabi madalas, MD, PhD na ako. Mukhang doktor, pero hindi doktor. Ayun yung meaning ng MD. Mukhang doktor, PhD, pero hindi doktor. Kunyari lang. Diba? Kasi lahat, alam nyo, pagtitignan nyo kami lahat noon, pagka naka-uniform na kami, nakaputi. Sabi nga ng isang professor namin, nung estudyante pa siya, hindi pa siya, high school pa lang siya, sabi niya, lahat na nakikita kong makaputing pumapasok. Ang alam ko sa kanila lahat, matalino. O di ako nga kaputi na, daddy, pumapasok. Kasama na ako doon. Feeling niya, matalino rin ako. Amen? At nung bandang huli, nung ibinigay ko yan kay Lord, hindi lang pala feeling yon. Pinatatalino ka pa talaga ni Lord. Amen? Kahit ngayon, tanungin niyo ako, impronto, 1 plus 1, alam ko sagot. Praise the Lord. God gave him a new assignment and called Elisha to join him. May bago ka na ng assignment. Ayan. Ayaw mo na. Give up ka na. May bago kang assignment. Nahirapan ka na mag-worship lead, JJ. Gusto ko na sumuko. Bibigyan kita ng bagong assignment. Magpe-preach ka next week. Tapos, JJ, wow. Lalo atang bubigat yung assignment. Si Lord, hindi kanya titingnan kung ano yung nangyayari sa'yo basta-basta na, sige, ayaw mo, total, ganyan ka, hindi ka na ngayon propeta. Sabi, hindi sinabihan si Elijah ng ganun. Gwardiya ka na lang doon sa sa gate. Walang ganun.
sige, hindi ka na ayaw mo na maging propeta, bibigyan kita assistant. Si Elisha. At si Elisha, naging idol niya ng todo si Elijah. Alam niyo ba yon? Kahit sabi niya, konting portion lang ng anointing ni Elijah, mapunta sa akin, okay na ako. Pero hindi niya nalaman yung dinaanan ni Elijah. Minsan, ang tingin natin sa buhay natin, sobrang devastated, wasak na wasak tayo, di ba? Hindi tayo magaling, hindi tayo mabuti. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Binigay mo na ang lahat, pero parang kulang pa rin. Yun ang tingin mo. Pero pag tinignan ka ng tao, kapatid, inspirasyon ka sa kanila. Amen? Alam mo ba yun? Ting tatayo ka dito, JJ, kahit yun anong pakiramdam mo, nai-inspired ang youth sa'yo. Paglaki ko, gagayahin ko yan si JJ. Pero hindi nila alam yung pinagdadaanan mo eh. Amen? Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, iniisip mo, hindi enough yung lahat ng effort mo. Sa Diyos, mahalaga ka. Sa Diyos, yung ginagawa mo for the Lord, gagamitin ka pa rin ni Lord para ma-inspire yung mga tao sa paligid mo. And yung palamang, kapatid, is enough na para masabi mo, Lord, magpapatuloy ako sa iyo dahil hindi ako titigil dahil dun sa mga tao na nabibigyan ko ng inspirasyon. Amen ba? Inspirasyon ka sa iba. Ano lesson? God does not heal us to feel better. He heals us to continue the mission. Amen ba? Hinil ka ni Lord. Pero feeling mo hindi pa rin. Masakit pa rin, Lord, meron pa rin something. No! Hinil ka niya para i-continue mo yung mission na binigay sa'yo ng Diyos. Kahit masakit, kahit na hirap ka na, may mission ka sa Diyos. Di ba yung mga pastors dito, tatayo, feeling nyo ba kami ay immune sa problema? Madalas tumatayo kami dito, punong-puno, mabigat yung dating, mabigat lahat ng mga, bukod sa personal na problema, may mga problema pa kaming, pag may nakausap kami, bit-bit yung mga problema ninyo mismo. Pero bakit nakangiti pa rin kami? Sabi ni Kyrie pa, ngiting di naman atang nakakakonbinsya. Bakit kailangan pa rin? Andun pa rin yung ano? Kasi meron tayong mission eh. May mission tayo pare-pareho to continue. Magpatuloy tayo mga kapatid. Hindi ka kaya dapat patigilin ng sitwasyon mo sa buhay kung talagang nahihirapan ka na. Huwag kang magpatalo sa dikta ng demonyo. Ang sinasabi sa'yo ni Lord, pause, relax, tulog ka muna. Ikain mo lang yan. Kulang lang sa Jollibee yan. Amen? And then pagkatapos mo makakain, makatulog, makapagpahinga, marirenew yung strength mo. And that's the time, kakausapin ka ulit ni Lord. Anak, may bago akong assignment sa'yo. Ready? Ang sagot mo, yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Conclusion po tayo. Elijah was a prophet. But he was human like us. Alam natin yun. Hindi porket propeta ka na, Diyos ka na, anghel ka na, no? Immune ka na. He was afraid, tired, discouraged. But God did not abandon him. Ito importante sa lahat. Kahit na feeling mo, inabandona ka na ng lahat ng tao, walang pakialam lahat ng tao sa'yo, kapatid, ang Diyos, hindi tayo iniwan kailanman. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. At patuloy siya magbibigay at magpo-provide para sa iyo. Amen? Namatay nga, binigay nga yung kanyang anak para sa atin eh. Sabihin mo, hindi ka mahalaga sa Diyos? Amen ba? Kung hindi ka mahalaga sa Diyos, yung anak niya hindi niya bibigay sa atin para mamatay para sa atin. Di ba? Imagine nyo, mga tatay, daddy, kaya mo bang ibigay yung anak mo, kunyari makukulong si ganito? Ay, wag mo na ikulong yan, ito na lang si Francis ikulong mo. Kaya mo ba yun? Hindi, di ba?
Hindi mo kayang mag-suffer ang anak mo, ibang tao may kasalanan, yung anak ko pagsasuffer. Pero ang Diyos, ganun ang ginawa. Tayo dapat yung namatay eh. Tayo dapat yung mapaparusahan. Pero sabi ni Lord, wag na kayo. Ito na lang anak ko. Tapos sasabihin mo sa kanya, hindi ka mahalaga? Kapatid, mahalaga ka sa Diyos. God does the same for us. He doesn't shame us in our weakness. Alam nyo, hindi yan kinahihiya ni Lord yung mga weaknesses natin. Minsan nahiyang-hiya tayo sa Panginoon. Hiyang-hiya tayo sa mga paligid natin, mga tao na hiyang-hiya na ako dahil ganito ako. No! Ang Diyos, kailanman hindi kanya kinahiya. At hindi lang yung pain mo ang dinala ng Christ sa cross, pati yung kahihiyan mo. Dala ng Diyos yan. Amen? He gently lead us to healing. Again, healing is a process. Unti-unti lang, mga kapatid. Papasok at pupunta rin tayo doon sa kagalingan. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama namin sa langit, kayo ang Diyos namin na hindi nag-iwan. Hindi nagpabaya sa amin, O Diyos. And we believe, O God, just like Elijah, Panginoon, marami sa amin ang